Naku po, mainit na balita mga kapatid. Paano na kaya ang Ukraine ngayon matapos i-kick out ni President Trump si President Zelensky? Dahil sa isang meeting nila, sa isang pagpupulong nila mga tol sa White House, nagkasagutan itong dalawa mga tol at doon nga ay pinalayas daw ni President Trump si Zelensky ng Ukraine. Alamin natin tong balitang to mga tol mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At mamaya meron pa tayong ibang mga pag-uusapang balita. Sa ngayon, panoorin muna natin to mga tol. Ano na kaya ang hinaharap ngayon ng Ukraine gayong nagkasagutan sila ni President Trump? Ang Ukraine, alam niyo naman, may laban sila ngayon sa Russia. So paano na kaya ang mangyayari sa kanila, So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagkainitan sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House nitong Biyernes. Dahilan upang kansilahin ang nakatakdang paglagda ng Rare Earth Mineral Agreement ng dalawang bansa. Nako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipagsagutan ng isang US President sa kanyang bisita. Kinastigo ni Trump si Zelensky dahil tila hindi man lang nito ipinagpapasalamat ang tulong ng US upang resolbahin ang giyera nito sa Russia. So yun ang hindi nagustuhan ni President Trump, Merong inaasal si President Zelensky ng Ukraine na tila ba hindi niya na-appreciate yung effort ng Amerika na pahupain ang tensyon mga tol, at itigil o parang tumutulong siya para matigil na yung labanan dito sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mukhang ang hinahanap ata kasi mga kapatid ni Zelensky yung suporta ng Amerika para durugin na ng tuluyan itong Russia. Yun ata yung gusto nila, gusto ni President Zelensky. Pero ang gustong mangyari ata ni Trump, imbis na ipagpatuloy pa yung labanan, mas mabuti siguro yung ceasefire na lang o kaya yung tigil putukan. Doon nag-e-effort ang Amerika na hindi ata na-appreciate ni Zelensky. Kaya nabuisit mga tol, Nabuset dito si Trump, Panoorin natin. Salamat ang tulong ng US upang resolbahin ang giyera nito sa Russia. Maging si US Vice President J.D. Vance ay hindi na rin nakapagtimpi sa inasal ng Ukrainian President. Git ni Vance, dapat ay matuwa pa si Zelensky sa madiplomasyang pakikipag-usap ni Trump kay Russian President Vladimir Putin. Yun nga, Ang gusto ni Trump is diplomasya, na nakikipag-usap siya kay Russian President Putin. Pero iba ata ang hinahanap ni Zelensky na tulong mula sa US. Siguro ang hinahanap niya, padala pa kayo ng mga armas, padala pa kayo ng mga missile, dudurugin namin ng Russia. Siguro mga tol. Kaya hindi niya napapansin etong ginagawa ng Amerika sa pamamagitan nga ng pakikipag-usap sa Russia na mahinto na itong gera at bumalik na ulit sa dati. Siguro ganun. Para itigil na nito ang pag-atake sa Ukraine. O yun nga. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong, Mr. President, with respect. Talking about the kind of diplomacy that will end the destruction of your country. Sabing ganun, Kumbaga, sa harap ng presidente, ikaw presidente ka, sasabihan ka ng ganun, na ikipag-usap ako rito sa kalaban mo para tigilan na yung pagsira sa bansa mo. May halong buwisit na yun mga tol, May halong pagkabanas na yon, kaya dinerecho siya ng ganun. Kumbaga parang pinapalabas, pinapamukha sa'yo. Hindi ka naman mananalo durug na bansa mo, kaya tinutulungan ka namin na ihinto na ni Putin yung pagdurog sa bansa mo. Parang ganun mga tol. So siguro sa panig ni Zelensky, medyo na-hurt siya dun, Diplomacy that's going to end the destruction of your country. yes, but if you are not strong, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring been- an end to this have you conflict. Sumasagot si Zelensky, mga tol. Ito na. Sumabat na si Trump. Ayon naman kay Trump, kung tutuusin ay walang laban si Zelensky sa Russia,
kung hindi ito tutulungan ng US, Ow. bagay na tila hindi nito minamahalaga. Yun nga, no? Yun nga. Habang nagsasalita ay pilit na sumasabat si Zelensky kaya naubos na ang pasensya ni Trump. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about Yun nga ang problema, no? Medyo nagkakainitan na nga sila. Habang nagsasalita si Trump, sumasabat si Zelensky na kumbaga parang disrespect yan sa isang taong tumutulong sa'yo. Parang ganun. position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war, to be right from about the it. very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. what you're You're speaking about? gambling with What you're World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Sa huli tinawag na nito si Secretary of State Marco Rubio upang i-escort na palabas si Zelensky Yun nga, na-kick out na. at ang iba pa nitong kasamahan. Matapos ito ay naglabas ng pahayag si Trump na makababalik lamang si Zelensky sa US kapag handa na siyang makipagpayapaan. Mhm. Nako, ano kaya mangyayari ngayon, no? Pero mga kapatid, no, duda naman siguro ko na ipagpapatuloy ni Putin yung pakikipagsagupaan pag yung naikipagdiplomasya nga rito si Trump, no? Pero hindi natin kasi masasabi kung ano mangyayari sa hinaharap, mga tol. Pero ano sa tingin ninyo ang mangyayari ngayon sa Ukraine? Kasi kung makikita natin, mga tol, doon sa kanilang pag-uusap, meron sila parehong pinupunto. Pero syempre, ikaw ang bisita, nandoon ka sa teritoryo ng bansa na hinihingan mo ng tulong. Kailangan mo talagang makinig muna, no? Hayaan mo muna sila magsalita bago mo ipunto yung gusto mong sabihin. Para hindi sana nangyayari tong ganyan mga bagay, no? Ngayon, mga kapatid, eto, dagdag balita lang, mga tol, no? Meron lang akong nakita dito sa... Ang teleserye Dito, ito. Ano lang to, mga kapatid, walang kinalaman sa mga gera-gera, no? Gusto ko lang din malaman kung ano magiging opinion nyo rito, kung ano ang inyong magiging saloobin. Dito sa balitang to mula sa News 5, medyo natawa lang ako bigla. Eto sabi rito, babaeng hindi umano binilhan ng milk tea ng nobyo, mga tol. Tumalon sa dagat. No? Ay, naku po. Eto, panoorin muna natin saglit, mga kapatid. Pwede kayong magbigay ng komento, ha? Ako may gusto lang din akong ipayo rito sa lalaki. Pang teleserye ang eksena ng isang magjowa sa Zamboanga del Norte. Nang di kasi mabilhan ng milk tea, abay tumalon sa dagat ang isang babae. Naku po, magjowa pa lang to. Napatakbo tuloy ang boyfriend niya na pilit pinapaahon ang babae. Delikado kasi dahil naglalakihan ang mga alon noong araw na yun. Ayon sa uploader ng video, nakainom ang babae noong mangyari ang insidente. Pero dahil hirap nang makabalik, kinailangang sagipin ang babae. Pabebe. Pinagsuot pa siya ng life jacket ng mga rescuer bago tuluyang nasagip. So buti na lang mabilis ang mga rescuer dito. Ang lakas ng ang alon, no? Ay, mga kapatid, magjowa pa lang to. Pero kung ako makakausap ko yung lalaki. Ngayon pa lang, mga kapatid, habang malaya pa siya, habang may pagkakataon pa siya, makipagmabutihan at makipaghiwalay na siya, mga tol. Dahil in the future, wala tayong nakikitang ikakabuti nitong dalawa. Kasi biruin mo, mga tol, nakainom. So ibig sabihin, manginginom yung babae. Tapos hindi natupad yung gusto, hindi siya binilhan ng milk tea. Napakababaw na dahilan, tumalon siya, mga tol, sa dagat, nagpakamatay. Buti na lang nasagip, mga kapatid, no? So talagang alam mo na, hindi magandang, kumbaga red flag. Yan, kasing pula nitong nandito, yan. Mapula pa dun sa bandila ng China, mga tol. Hindi maayos ang magiging tagpo ng relasyon nitong dalawa, mga tol. No, hangga't maaga pa, hangga't malaya pa sila at hindi pa sila nag-iisang dibdib sa pagpapakasal, tumakas na siya. Ngayon, yun lang naman ay opinion ko. Hindi naman yung iiwan niya o makikipag-away siya ng matindi, no? Mas mabuti pag-usapan na lang nila. Pero
Mag-ano muna sila, mag-cool off muna sila. Mas mabuti siguro yon. Ikaw bilang isang Pilipino, ano mapapayo mo doon sa babae? At syempre, ano rin ang masasabi mo doon nga sa naging sagutan ni Trump at ni Zelensky, mga tol? Comment ka sa ibaba, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.